So mga kapatid, sa panahon po ngayon, napakadami ng umaagaw ng atensyon ng mga mananampalataya. At hindi lang mga mananampalataya, particular. Lahat po ng tao ay marami silang excuse, marami umaagaw ng atensyon. At maging ang pagsunod po sa Biblia ay choice na lang. Nakakalungkot mang isipin, marami po ng mga modern churches, in every denomination, especially in the West, ay parang kinukomportalize na lang nila. Ito pwede. Alam niyo, yung salita ng Diyos, ito utos ng Diyos, ito pwede sa akin to, pwede kong sundin to. Ito medyo mahirap to, huwag na natin gawin to. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Yung mga mega churches, kung napapansin nyo, they never preach about repentance, about yung turning back, about born again. Hindi po sila nag-preach na. At ang karamihang mga tema na naririnig nyo ay prosperity at giving. Sad to say, hindi na po ini-impose yung mga pagsunod. Kaya nga ngayon mga kapatid, tulad po ng ating tema sa linggong ito, obedience. At yung bahagi po ng ating two-part sermon na ito is about baptism. So mga kapatid, ang bautismo po ay kailangan ng mga Kristiyano. Ayon po ito sa salita ng Diyos at ito po ay mahalagang hakbang ng pagsunod at pagpapahayag ng ating pananampalataya. So brothers and sisters, the title of our message this afternoon is ang kahalagahan at utos ng bautismo. Ang kahalagahan at utos ng bautismo. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa napaka-familiar na verse. At ito po ay motto ng ating United Methodist. Matthew 28, verses 19 to 20. At ang sabi po dito, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Tayo po mga kapatid ay muling manalangin. Hallelujah. Aming Ama, salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, na dinamo mo kami sa lugar ito. Sa pagkakataon po na mapag-aralan, maunawaan ang kahalagahan ng bautismo. Turuan mo po kami na sumunod sa inyong mga utos ng may kababaang loob at pananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, alam niyo ba that we have only two sacraments? Alam niyo yung sakramento natin? Ano yung una? Baptism and communion. The Roman Catholic Church ay mayroon siya. Hindi ako nagkakamali. At marami pang mga denomination na may kanya-kanya silang kumbaga sa iba't ibang idinagdag o sinusunod, kanya-kanyang practices. But the main thing, brothers and sisters, are very biblical and done by our Lord Jesus Christ is the baptism and the communion. So ito yung makikita natin na talagang ginawa ng ating Panginoong Hesus. At even in this chapter of Matthew 28, ay ito po ay isang utos na inihabilin niya. Imagine, verse 28 of Matthew, mga kapatid, ito po yung mga huling sandali ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Ito yung kanyang mga huling habilin na ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At napakahalaga ng huling habilin, di ba? May mga kultura na kapag sila ay
dinidinginan, no? Lalo doon sa panahon na malapit nang mamatay yung isang tao, inuunod nila yun. At dito nakikita natin kung gaano ito kahalaga. Imagine, bago po umalis, kumbaga sa kay Jose Rizal, ito yung huling paalam, di ba? So, napakahalaga po ito mga kapatid. At dito po, gusto po namin makita yung tatlong puntos dito na bilang bahagi po nitong ating pagbubulay sa kapang ito. Una, ang bautismo ay utos ni Kristo. It is a command, not an option. It is not a choice, it is a command. Minsan kasi ang problema, yung utos, no? Yun nga yung sinasabi natin kanina, pinipili na lang kung ano yung madali. Pinipili kung ano yung swak sa atin. Pero mga kapatid, a command is a command. Diba? Kaya nga, ano ang sabi ni Moises? Ano ang sabi ni Apostle Paul doon sa Ten Commandments? Diba? Yan is a chain. No? At ang isa lamang dyan na hindi mo masunod, baliwala lahat. So, anong ibig sabihin? Ang command ay perforsa, obligatoryo, sinusunod. Hindi po pwede na may exception. A command is a command. So, hindi po ito optional. At malinaw po itong utos. Kaya dito sa Matthew 28, mga kapatid, our Lord Jesus Christ is very particular. Very particular siya. At kung titingnan nyo doon sa huling part, ang sabi niya, teka, bawasan ko kaya yung mga dito. May hello. May notation na ako. Okay. So, our Lord Jesus Christ, ang sabi niya doon sa huling talata, doon sa verse 20, no? At turuan, sundin ang lahat, no? Ang lahat na inuutos ko sa inyo. So, brothers and sisters, as Christians, we have an obligation to obey. Hindi po pwede na ang Biblia, yun nga ang nakakalungkot sa mga nangyayari ngayong mga kapatid. No? Iniiba nila ang pagkakilala sa Diyos. Iniiba nila ang prinsipyo. Iniiba nila ang commitment. Iniiba nila ang obedience. So mga kapatid, ito po ay isang utos. At ang sabi in Acts 2 verse 38, sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, the disciples themselves ay nagpabautismo. At meron pong mga prerequisite. Tayo, yun yung minsan, no? Akala ng iba, porque tayo, ganun yung trabaho natin dito sa Italia, akala nila hindi tayo nakapag-aral. Pero totoo, marami sa atin talaga mga college graduate. No? At doon sa pag-aaral ito, may mga prerequisite. Diba? Hindi ka pwedeng makakuha na itong subject na ito hanggang hindi mo pinapasa yung isang subject na ito. At ganito po yung mga kapatid. Bilang mga apostol ni Kristo, prerequisite po sa kanila, they were obliged to be baptized. At tayo po mga kapatid, bilang mga mananampalataya rin, dapat po we are baptized. Kasi po, mayroon po itong karunungan. Sabi, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus at kayo'y patatawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So nakita nyo, it is progressive. Repentance, baptism, the gift of the Holy Spirit. So, meron po tayong mga proseso.
na pinagdadaanan bilang mga mananampalataya. Kaya nga mga kapatid, baptism is very important. Pangalawa, ang bautismo ay panlabas na pagpapahayag ng panloob na pananampalataya. It is our public declaration. Kaya nga, nakita nyo, when our Lord Jesus Christ in the river of Jordan, napakaraming tao. Nung hindi pa man nagpapabaptismo ang ating Panginoong Hesus, sino yung nagbabaptize? Sino? Si John the Baptist. Kaya nga tinawag siyang the Baptist eh. No? Nagbabaptize kasi siya. Kaya nga mga kapatid, anong ibig sabihin nun? Napakaraming tao doon. At kayo, sorry nga, hindi tayo, yung mga nakapunta sa Israel, very fortunate. Pero hindi pala kayo pwedeng magpabaptize doon kapag nabaptize na kayo. Kasi hindi naman talaga pwede. No? Our church, even our church, may mga churches na nagbabaptize ulit kahit nabaptize sila. Pero tayo, yung believers baptism natin, one time lang talaga yun. Kaya doon sa Israel, pag pumunta kayo doon sa River Jordan, tatanungin kayo, have you been baptized? Eh kaso na tayo, Christian na eh, naman tayo pwede magsinungaling. Gusto man natin ma-experience malumog doon sa tubig Jordan, no? Sa ilog Jordan, eh hindi na tayo pwede. Magtapisaw na lang tayo doon. Kasi hindi na tayo pwede baptize doon eh, kasi na-baptize na tayo. Pero the point, brothers and sisters, marami laging tao doon. No? At bakit ang ating Panginoong Hesus pinili niya doon? Because ang gusto niya, maraming makakita sa Kanya. Eh, tanongin mo naman, Pastor, si Jesus na yun eh. Wala siyang kailangan patunayan. Pero sa kabila ng mga kapatid, ang gusto niyang makita ng mga disipulo niya at yung mga mananampalataya, even I am a God, nagpabautismo. Kita niyo? So who are we? Sino tayo para hindi magpabautismo? Si Kristo nga, nagpabautismo. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Wala siya confirmation, wala siya dapat patunayan. But He declared, pinatunayan niya, ipinakita niya in public na He Himself was baptized. So brothers and sisters, it is a public declaration of our faith. In Romans 6 verse 4, sa mga tuwing tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. What is the symbolism nitong bautismo? Itong pagpabaptize na ito. Kaya nga minsan, hindi ko alam bakit marami pa rin debate about baptism. Yung daw pwede na sprinkling, basa-pasalan. O pwede na daw. Eh samantalang ang mismong ibig sabihin ng bautismo, no? Nung ikaw ay inulubog sa tubig, namatay ka kasama kay Kristo. No? At yung tubig symbolizes life, cleansing, nalinis ka. At nung ikaw ay inahon sa tubig, no, nabuhay ka muli kasama ni Kristo. Pwede ka bang ma-immerse kung pisik-pisik lang? Diba? Pwede ka bang mahugasan kung ikaw'y pisik-pisik lang? No? Wala po tayong makikita, no? Na gano'n, na i-illustrate. Even the eunuch, no? Kay Philip, diba? Mayroong body of water. No? Siguro, we can make exception na siguro yung mamamatay na, pwede siguro. Pero, hindi po natin gawin excuse yan dahil po for the churches. Diba? Yung practice ng mga church. Kaya nakikita natin, all the churches, the Christian churches, it's a celebration eh. Diba? Tapat ng outing, may tubig, may swimming pool, may dagat. Kasi kailangan talagang ma-immerse. Kailangan talagang malubog. Kasi po mayroon pong symbolism yun mga kapatid. Na kapag ikaw ay inahon sa tubig, bago na, nalinis ka na. Kaya kailangan buong katawan yung nababasa. Yung iba, ayaw kasi mabasa ng tubig.
Baka yun ang dahilan. Kaya ayaw magpabautismo. O kaya nahihiya. Pero nga mga kapatid, is a public declaration. Kailangan po natin ipakita, i-declare. Kaya nga mga kapatid, ang problema kasi minsan, ayaw natin ma-identify. Baka mamaya, lalo sa mga kalalakihan, ito hindi masyadong problema ng mga kababaihan to eh. Yung mga kalalakihan, ayaw nilang magpabaptize minsan kasi ayaw nilang ma-identify. Lalo kasi sabi nga, pastor, public eh. Di siyempre, baptize na ako. Meron na akong bagong buhay, meron na akong bagong kalagayan. I'm a disciple of Christ. Hindi na ako pwedeng makita sa mga ganitong lugar. Marami kasi tayong kailangan isuko eh. Kaya yun po yung dahilan kung bakit public declaration eh. We are telling the people around us na bago na to, bahin mo na to. Hindi na ako yung dati mong kilala. Yun nga ang problema minsan, hindi pa tayo handa. No? Hindi pa tayo handa na bitawan yung ating dating pagkatao. No? So brothers and sisters, yun yung sinasabi ko lagi that we are in the church now. We are in the family of Christ. Meron na tayong bagong kalagayan. Meron na tayong mga kapatiran, hindi tayong pamilya. Kasi hindi na tayo pwede talagang makisama. No? Tandaan nyo, pwede tayong makisama, pero hindi na talaga tayo pwede makisama. No? Sa kanila kasi, we're changed. At yung baptism natin, especially when we were baptized, we are a baptized Christian. No? Ibahin mo na ito, men. No? Ganun na dapat. So mga kapatid, pangatlo, ang bautismo ay pagkakakilanlan kay Kristo. Bukod doon sa public declaration that you are a Christian, you are incorporated. Ikaw na yung nakaataka pa na. Alam mo yun? Yung pagiging baptized mo, pagiging Christian mo, ang nire-represent mo doon si Jesus na. In Galatians 3:27, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismohan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. May mga debate, o let's say, may mga kaisipan na sinasabi ng iba, Pastor, ang sabi ng iba, pag daw hindi na bautismohan, hindi na saved. Hindi po totoo yun. Marami pong saved na hindi na baptize. Pero ito po ang tama kaisipan at ang sinasabi ng Biblia. Ano yung sinabi dito? Si Kristo mismo ang inyong sinuot. Alam niyo ba, in the role of our Jesus Christ in salvation, ang nakikita ng Diyos Ama ay si Jesus sa atin. At kapag hindi nakita ni Jesus ang kanyang anak sa atin, hindi nakita ng Diyos Ama ang dugo ng kuldero na nakabalot sa atin, hindi po tayo ligtas. So brothers and sisters, ganito lang yan. Pwede kang maligtas kahit hindi ka mabaptize. Pero kapag ikaw ay ligtas, you are baptized. Nagets niyo? Kapag naririto tayo, mga kapatid, namumuhay tayo bilang mga mananampalataya, hindi po pwede na hindi tayo lalapit sa Diyos, magkakaroon ng pagnanais sa ating puso, maiisip yung pagbabautismo. Pagligtas na tayo. Agets niyo? May mga pagkakataon, Pastor, di ba, yung katabi ni Kristo. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi naman nabaptize. Pero, ligtas siya. Kasi nga mga kapatid, yun yung mga panahon ng mga wala nang time. Tayo
We have time. Diba? Naglilingkod nga tayo sa Diyos. Umakatid tayo sa church. Nakikinig tayo ng mga messages. Dinadala natin ang ating mga anak. Tapos hindi tayo magpapabaptize. So, it is very possible, brothers and sisters. So, kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, it is an affirmation. Ito yung selyo. Diba? Ano yung sabi sa mundo to? Do not accept if the seal is broken. No. Sipin yun. Diba? Ganun din yun pag nakita tayo ng Diyos Ama, wala tayong selyo ni Jesucristo. Hindi po tayo ligtas, mga kapatid. At tayo bilang mga mananampalataya na tunay na tumanggap kay Jesus, mga kapatid, hindi po pwede na hindi tayo magpapabaptize. Because that is our affirmation, that is our seal, na tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Mga kapatid, ano ba ang tunay na pananampalataya kay Kristo? Ang tunay na pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, ay hindi lamang panglabas. Kung hindi po ito ay mayroong tamang pagsunod. Kailangan po natin sumunod. Kung ako ay mananampalataya na, we are Christians now. Tayo ba ay sumusunod sa utos niya? Tayo ba ay nakikiisa na kay Kristo? Ginagawa ba natin yung mga ginawa ng kanyang mga disipulo? So brothers and sisters, ang hamon po sa atin ngayon is we must obey. Obedience, brothers and sisters. May mga panahon na it will cost us. May mga panahon na ang pagsunod sa Diyos ay napakahirap. Bakit, Pastor? Sinunod ko naman. Hindi na nga ako trabaho ng linggo. Ba't dumami yata, Pastor, ang utang ko? Parang hindi na nga ako nagtrabaho ng binigay ko na nga, naglingkod na ako. Bakit? Parang lalo yata ako nagiging. Mga kapatid, sometimes the obedience to God will bring us discipline. Kasi ito yung panahon na, Pastor, bakit kung kailan ako naging mananampalataya, kung kailan ako lumapit sa iyo, parang namin umirap ang buhay. Parang dumami yata yung pagsubok ko. Parang nilayuan ako ng mga kaibigan ko. Mga kapatid, it will cost us to obey God. But ito po ang tandaan mo. It will cost us more to compromise. Naintindihan niyo ba? Ang hindi po pagsunod sa Diyos, mas malaki po ang mawawala sa atin. Pero mga kapatid, ang pagsunod po natin sa Diyos, minsan hindi natin nakikita. But at the end, brothers and sisters, wala po tayong pagsisisihan kung tayo ay sumunod sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.